Aling Sonic ang pinakamaganda? Magkakaroon tayo ng karera kasama ang lahat ng karakter sa Sonic para makita kung sino ang pinakamagaling. At kailangan pa nilang harapin si Shin Sonic. Kasama sina Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Eggman at marami pang iba. Pati na rin ang mga lihim na karakter. Sino kaya ang may pinakamaraming buhay? Tara na! Maligayang pagdating sa Leon Picaron. Ay like, magkomento, mag-subscribe at sundan ako sa social media. Nasa description ng link, i-activate ang kampanita sa isang pindot lang. Maghanda na dahil magsisimula na ang palabas. Panoorin ang video kung nagustuhan mo ang kantang ito. Ayos banda, nandito tayo para gumawa ng remake ng mga ito. Kamangha-mangha, malulupit na video. Dahil aalamin natin kung sino sa lahat ng mga karakter sa pelikulang Sonic ang may pinakamaraming buhay. Siyempre, kasama ang mga lihim na karakter na agad nating mabubuksan. Kaya, ano sa tingin nyo kung dumiretso na tayo doon? Dahil oras na para sa ating munting bida. Ay Diyos ko, ang cute-cute ni Baby Sonic. Kaya sige na. Pinaka-adorableng nilalang sa mundo sa 3, 2, 1, ayan na siya. Ang cute, ang ganda, ang pogi, ang adorable. Tumalon ka sa apoy, ay Diyos ko inay. Mas mataas pa ang apoy sa kanya. Hindi maganda ito. Sige na Baby Sonic, subukan mong makalabas. Nasa remake tayo ng isang epic na video. Hindi ka pwedeng pumalpak at nagawa niya ito. Kahit ngayon, kayang tumakbo ni Sonic sa ibabaw ng tubig. Pero sobrang liit ni Sonic at hindi man lang niya mailabas ang ulo niya. Ibig sabihin, sa kasamaang palad, mukhang malulunod si Baby Sonic dito. Kaya Baby Sonic, Diyos ko, sinubukan mo. Mahal ka namin, pero nabalewala lang ang pagsubok mo. Kaya ayan, si Sonic ay nasa una at huling pwesto ng sabay. Ang lupit niya talaga sa level ng tubig. Diretso na tayo sa adultong version niya. Tingnan natin kung anong kayang gawin ni Sonic. Sige Sonic, ipakita mo sa amin lahat sa 3. 2, 1. Wow. Ginamit niya ang super bilis niya. At ang super asul niyang aura, ayan na siya, tumatakbo sa tubig. Mag-ingat dahil paubos na ang asul na aura niya. Sinusubukan niyang makalabas sa mga cactus at naipit siya. Tara na, Sonic. Hindi ka dapat matalo ng mga cactus. Mas mahalaga ka kaysa sa mga cactus. Nagtagumpay siya. Tingnan natin ngayon kung malalampasan niya ang asido. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at may asidong pool para kay Sonic. Sinusubukan niyang dumaan sa ibabaw, ginagawa niya at nalampasan niya ito. Ngayon ay umiiwas siya, ang galing ni Sonic. Iniiwasan niya lahat ng palaso, sobrang bilis niya kaya mahirap siyang tamaan. Iniiwasan niya lahat, tumalon siya sa lava. At mga kaibigan, pakiramdam ko wala na talagang magagawa sa lava. Kaya nariyan ang mahal nating Sonic ang bida natin. Una sa antas ng lava na nagdadala sa atin sa pinakamatalik na kaibigan ni Sonic, si Tails ang mabalahibo. Tails, handa na lahat. Kikilos na si Tails sa 3, 2, 1, ayan na siya. Ang kaibigan natin ang mabalahibo. Iniiwasan niya ang apoy. At mag-ingat ka dahil marunong talaga siyang lumangoy. Kung ano man ang dahilan, tingnan natin. Huwag sanang mabalot ang buntot mo ng cactus. Ayan, bakit ko pa sinabi? Tara na Tails, mas magaling ka pa dyan. Sa pelikula, tinalo mo ang drone. Magandang halimbawa ka ng sipag at tiyaga. Laban lang, huwag sumuko. Ang galing ng ginawa mo, maliit na Tails. Ngayon magpatuloy ka at ipakita mo sa buong mundo kung ano ang kaya mong gawin. Dahil tatalon ka sa asido at malalampasan mo ito. Naku, lumulubog si Tails sa asido. Takbo na Tails! Takbo, lumangoy, lumipad. Tails, huwag. Kaya ayan, si Tails ang pumapangalawa sa antas ng asido. At ngayon, oras na para sa maalamat na mandirigmang Echidna, isa sa mga pinakamatitibay. Knuckles, mag-ingat ka dahil inihahanda na niya ang apoy ng kapahamakan. At ayan na si Knuckles sa 3, 2, 1, Ada. Sige Knuckles. Medyo mas mabagal siya kaysa kina Tails, Knuckles, at Sonic. Pero kaya naman niya, marunong siyang lumangoy, mahalaga ito. At tumatalon siya sa mga cactus na di niya iniinda, tinatapakan lang niya. Tumatalon din siya sa mga sapot ng gagamba. Sige Knuckles, ang lakas ng suntok mo. Medyo bumabagal siya ng kaunti dahil sa mga sapot ng gagamba. Pero binibigay niya ang lahat at ayun na ang asido, nagsisimula siyang lumangoy. Pero matibay ang kanyang mga tinik kaya sa huli, nakarating din siya sa dulo. Ayan siya ngayon, umiiwas sa palaso. Kahit may tinamaan, matibay siyang tumanggap ng tama, halatang malakas siya. Ayan na si Knuckles papunta sa lava. Ano ngayon? Lumabas siya ng sobrang bilis.
Pero ngayon, papunta na siya sa mga patibong na may magma at grabe, winawasak siya. Ay Knuckles, hindi na ganun kaganda ang liksi mo ngayon. Nako, Knuckles, huwag. Diyan natapos ang mahal nating Knuckles. Una sa lahat, mas matibay siya kaysa kay Sonic at Ojito. Dahil ngayon ay oras na ng dakilang kontrabida, si Dr. Eggman. Alalahanin natin na si Doktor ay isang mahusay na kontrabida, isang mahusay na doktor, pero isa lang siyang ordinaryong tao, kaya heto na. Walang countdown. Tingnan natin kung ano ang malalampasan niya. Dahil bilang tao, nasusunog siya sa apoy. Eggman, hindi ko alam kung makakalabas ka sa apoy dahil wow, tumalon ka sa tubig at grabe ang paliligo mo. Ngayon, maganda ang ginagawa ng tao. Pumunta siya sa mga cactus, tinapakan, at nasaktan siya. Pero tinangkang tumalon at nakalabas ng maayos. Eggman, nagugulat mo ako sa magandang paraan at narating mo na ang mga sapot. Eggman, isa kang henyo. Namamangha ang mga tao sa'yo. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin ngayon. Sa asido, hindi dapat makaligtas ang normal na tao. Kaya heto na siya. Eggman, subukan mong dumaan ng lakad. Tingnan natin kung kaya mo. At hindi ito halata. Kaya may tabla tayo sa pagitan ni Dr. Eggman at Tails sa ikatlong pwesto. Hindi masama, isa't mga kaibigan, kailangan nating lagyan ng konting asim ang video na ito. Hindi pa ngayon, dahil dumating na ang oras para i-unlock ang mga lihim na karakter. Kaya mabilis ang laro na tayo. May 20 segundo ka para mag-like, mag-subscribe, at i-activate ang kampanita para ma-unlock ang lihim na karakter. Kung magkomento ka kung sino ang mananalo at paborito mong Sonic na karakter, pwede kang maging katulad niya. Kaya bilisan mo na, nauubos na ang oras natin. Hindi. Sige banda, naging sobrang bait ninyo. Kaya oras na para i-unlock ang unang sekretong karakter. Si Wow Silver, ang hedgehog mula sa hinaharap na may psychic na kapangyarihan. Astig ang karakter na ito. May isa pang sekretong karakter na mau-unlock sa dulo ng video. Kaya manatili kayo hanggang dulo. Dahil ngayon, magpapatuloy ang palabas kasama si Shadow ang hedgehog. Kaya narito si Shadow na pinapalaya ang lahat ng kanyang chaos power sa 3, 2, 1 at ibinubuhos niya ang lahat. Grabe, ang bilis niya talaga. Mukhang hindi siya mapipigilan at hindi matitinag, lalo na kapag nakikita mong iniiwasan niya ang mga cactus. Nadaanan niya ang mga iyon sa loob lang ng ilang segundo. At dito, bumagal lang siya kasi kung hindi, nalampasan na niya iyon at diretso na siya sa asido. Sa lakas ng kanyang kaguluhan, tunay na kabaliwan ito. Paano niya ito nagagamit at nabubuhay? Ngayon, nilalabas niya ulit ang kapangyarihan ng kaguluhan para makaiwas sa mga palaso. Siyempre halos wala namang tumama sa kanya. Sumugod ang lava at sa wakas ay nalampasan niya ito. Ayos! Unti-unti na siyang nakakabawi mula sa dagok na naranasan niya. Iniiwasan ang mga patibong ng magma at kamanghamanghang sumusugod. Shin Sonic! Diyos ko, matindi ang laban. Pinalabas ni Shadow ang kapangyarihan ng kaguluhan, ngunit buong inabsorb ni Shin Sonic ang lahat nito mula kay Shadow. Hindi maganda ang mangyayari mga kaibigan. Sinusubukan ni Shadow. Pero sobrang lakas ni Shin Sonic at Shadow isa. Kaya si Shadow ang nangunguna sa lahat. Ang talino niya! Sa ngayon, siya ang pinakamalakas sa lahat. At mag-ingat kayo, dahil paparating na ang kamangha-mangha at mahal na mahal nating si Amy Rouse. Ang Rosas na hedgehog, kaya heto na ang mahal nating si Amy sa 3, 2, 1. Todo na si Amy. Aba, paano niya naiwasan ang mga unang patibong? At ang naglalagablab na apoy ng pag-ibig. Hindi siya masyadong naaapektuhan ng pagnanasa ang galing niya. Ayan na siya, papalapit sa mga cactus, iniiwasan na tumatalon-talon gamit ang martilyo. Grabe ang galing niya. At diretso na tayo sa mga sapot ng gagamba, na medyo nagpapabagal sa kanya, gaya ng inaasahan. Ngayon kailangang harapin ni Amy ang asido. Malalampasan niya kaya ito, sinusubukan niya, ayan, ginagamit niya ang kanyang martilyo. Ginagamit ang lahat, sige na, nagawa ni Amy. Pero sakto namang bumagsak ang mga palaso at mga kaibigan, napakadelikado ng mga palaso, kaya ayan si Amy. Malapit lang kay Sonic, halos katabi na niya ang mahal niya sa antas ng patibong ng palaso. At ito naman ang nagdadala sa atin ngayon sa kopyang robotic ni Sonic. Ang pinakamahusay na likha ni Dr. Eggman, Metal Sonic. Narito na ang paboritong robot ng lahat. Sa 3, 2, 1. Umandar na ang kanyang mga sistema at mekanismo. At nagsimula na siyang mang-iwan. Sobrang nakakabaliw talaga. Halos di siya nasasaktan ng cactus dahil robot siya. Pero minsan napapasok ng sapot ng gagamba ang mga mekanismo niya. Muli niyang pinapalaya ang lahat ng combustion at tumatalon sa asido.
Pinoprotektado siya ng baluti laban sa asido. Pero kahit ligtas siya, nasasaktan pa rin. Hindi siya madaling tamaan ng mga palaso. Tingnan mo, pumunta siya sa lava at protektado siya ng baluti niya. Ang astig, ang dali-dali lang niyang dumaan sa lava, tapos pagdating sa mga bitag na magmatic, naiwasan niya lahat gamit ang napakagaling na kakayahan. Grabe Metal Sonic at humarap siya kay Shin Sonic. Matinding laban ang mangyayari, pero sa totoo lang, hindi ko iniisip na matatalo niya ito. Pero teka lang, anong ginagawa niya? Naglabas ng kapangyarihan ng pagsabog si Metal Sonic at, Diyos ko, nag-transform siya sa isang metal. Si Shin Sonic ang natural na kalaban ni Shin Sonic. Grabe, ang tunay na kabaliwan, ang alas na tinatago ni Metal Sonic at wow! Pinasabog niya si Shin Sonic. Tingnan nyo, ang laki ng halimaw, ang Metal Shin Sonic. Ngayon tatalon na siya sa pandurog at Diyos ko, nagsisimula ng sumabog lahat sa kanya. Kahit gaano pa siya kalaki o malakas, dinudurog pa rin siya ng pandurog. Malinaw yan. Kaya kahit anong pilit at tibay niya, si Metal Sonic ay napasok na sa mekanismo ng pandurog. Kaya, mahal kong kaibigan, hindi maganda ang kalalabasan nito para sa'yo at diretso ka na sa lobby. Kaya si Metal Sonic, Diyos ko, kung siya ang mauuna. Isa itong kahon ng mga sorpresa na nagdadala sa atin sa kamangha-mangha at kapana-panabik na pusang apoy na si Blaze. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Sige Blaze. Ayan na siya gamit ang buong lakas ng apoy niya sa 3, 2, 1 at todo bigay na ang pusang apoy. Hindi siya tinatablan ng apoy dahil doon siya nakatira. Pero kapag nasa tubig siya, nawawala siya. Tingnan natin kung paano siya makakaligtas sa karera. Dahil mukhang mahuhulog siya sa cactus pero nakakaiwas naman. Sige Blaze, kaya mo yan. Oo, tingnan natin. Dahil pinalalabas niya ulit lahat ng apoy niya, tumalon siya sa asido at grabe ang taas ng talon. Blaze, napakabilis niyang umiwas sa mga palaso. Nakakabilib talaga ang kapangyarihan niya sa apoy. Tumalon siya sa lava at syempre, hindi siya naaapektuhan kahit kaunti. Ngayon, tatalunin niya ang magmatic na bitag at mag-iingat dahil siguradong makakasakit ito sa kanya. Iniiwasan niya yon. Pero mas malakas ang magma kaysa lava, winawasak siya ng bitag. Kaya Blaze, kapit lang at subukang makatakas. Sige na, tatalon na siya. At hindi mga kaibigan, hindi niya nagawa. Kaya narito si Blaze sa isang kamangha-manghang 2 pwesto, tabla kay Knuckles. Tunay na kamangha-mangha. At iyan ang nagdadala sa atin sa huling karakter, bago ang mga lihim, si Rouge. Ang magnanakaw na paniki. Kaya heto na si Rouge sa 3, 2, 1 at tumalon si Rouge. Hindi ko alam gaano siya kalakas, pero tingin ko hindi naman sobra. Ayan siya, hirap na hirap sa apoy ang kawawa. Pero nagawa pa rin niyang tumalon sa tubig ng maayos. Rouge, ang galing mo, ayan siya. Nahulog ang mga cactus at hindi siya makalipad dahil nasabit ang pakpak niya. Tara, laban lang. Mukhang si Rouge ay lumalabas sa isang butas at nahuhulog sa isa pa. Tara, ngayon na, alis na tayo. Sinusubukan ni Rouge at, Diyos ko, hindi niya kaya. Sinusubukan ni Rouge na basagin ang mga cactus at, Diyos ko, parang amoy trahedyang kamatayan ni Rouge ito. Kaya ayan si Rouge sa pangalawa sa huling pwesto sa antas ng cactus. Yung mga pakpak na yun ang pumigil sa kanya na makalipad. Ang ironic Kaya mga kaibigan, party, sayawan, selebrasyon, dahil dumating na ang oras para pumunta tayo sa mga lihim na karakter. Kaya naman oras na para sa maalamat na porcupine. Ginagamit ni Silver ang kanyang sikikong kapangyarihan para gumawa ng kalasag na magpoprotekta sa kanya. Magsisimula na sa 3, 2, 1, ayan na si Silver. Nahuhulog siya sa apoy at hindi iniinda ang pagkasunog o tubig dahil matibay siya. At ngayon, papunta na siya sa mga cactus na pinoprotektahan siya laban sa impact. Ang bula, grabe talaga. Tingnan natin kung paano siya sa asido, habang inihahanda niya ang depensa at tinutulungan siyang makatakas. Grabe, di ka panipaniwala. Tinamaan siya ng mga palaso pero napipigilan ng kalasag niya. Grabe, oras na para tumalon sa lava. Ano ba iyan? Sandali niya itong nabago at ngayon ay nakakalaya na siya sa mga patibong ng magma. Grabe talaga. At tumalon siya nang wala si Sarek. Ayan na siya dala ang kanyang kalasag. Pinaalis niya ito. Ano ba yan? Ngayon, tumalon siya sa pandurog at hindi siya naapektuhan dahil napigilan niya ang abala. Grabe talaga mga kaibigan, kaya tumalon siya. At Diyos ko, siya ang sumisip-sip ng enerhiya at inuubos niya lahat ng enerhiya ni Silver. Ang huling pagsubok talaga ang pinakamahirap. Pare, dapat sinabi nila sa'yo yon at kaya mo naman pala. Sinusubukan ni Silver na makalabas. Pero sinisip-sip ng sumisip-sip ng enerhiya ang lahat mula sa kanya.
Kaya Silver, maganda ang pagkakasubok mo. Maganda ang laban mo. Pero isang hakbang ka na lang sana sa tagumpay. Kaya nandyan si Silver. Sa unang pwesto, tunay na henyo at pinakamalakas na may pinakamaraming buhay, pero hindi natapos ang karera. At iyan mga kaibigan, ang nagdadala sa atin sa huling lihim na karakter. Handa na ba kayong makita ang maalamat na hedgehog? Na walang iba kundi, Diyos ko, Supersonic, ang maalamat na dilaw na hedgehog na may kapangyarihan ng Chaos Emeralds. Ayan siya. Pinakawalan niya ang lahat ng maalamat niyang kapangyarihan at sa 3, 2, 1, tumakbo na si Supersonic. Sobrang lupit. Ang maalamat na kapangyarihan na yan ay kamangha-mangha. Dumaan siya ng sobrang bilis at ngayon naghahanda siya ng isang banal na proteksyon. Ayan siya. Tumusulong sa asido gamit ang kanyang kapangyarihan. Grabe ang wild. Iniiwasan niya ang mga palaso, walang tumama, at gamit ang banal na proteksyon, tumalon siya sa lava at nalampasan ito. Grabe ang tunay na kabaliwan. Ngayon nagsisimula na siyang iwasan ang mga patibong na may magma. Gamit ang lahat ng kapangyarihan niya bilang Supersonic, walang-wala lang talaga. At tumalon siya para kay Shin Sonic. Winasak siya ng Diyos gamit ang isang kidlat mula sa langit. Grabe ang lupit, tatalon na siya sa panggiling. Iniwasan niya, parang baliwala lang. Nagwala siya, pinalabas ang lakas at sumugod. Habang ginagamit ng tagalapa ang enerhiya, todo protekta si Supersonic sa sarili. Pero sinisip-sip pa rin ang enerhiya niya si Penay. Kaya malinaw na si Supersonic ang umabot hanggang dulo. Siya ang nanalo sa paligsahan at siya ang unang pwesto. Balikan natin ng rango. Si Baby Sonic ang nasa huling pwesto sa antas ng tubig, tapos si Rush, pangalawa sa huli sa antas ng cactus. Nagtabla sina Eggman at Tails sa ika-8 pwesto ng asido, habang si Amy Rose ay ika-7. Sa antas ng mga patibong na palaso, si Sonic, ang pangunahing tauhan, ay nasa ika-6 na pwesto sa antas ng lava. Nagtabla sa ika-5 pwesto sina Knuckles at pusang apoy na si Blaze sa mga magma patibong. Ika-4 na pwesto para kay Shadow, ang magulong hedgehog sa antas ng Shin Sonic. Ang bronze ay napunta kay Metal Sonic, na natapos sa antas ng pangdurog. Ang pilak naman, at mas bagay nga, ay kay Silver, na natapos sa antas ng pangdurog ng enerhiya. At ang ginto, syempre pa, ay para sa gintong hedgehog, ang alamat na nagwagi at nalampasan ng lahat, Supersonic. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang ang video. Sana nagustuhan ninyo. Kung oo, alam nyo na ang gagawin. Mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanita, at mag-comment sa ibaba. Sino pa kayang mga karakter ang dapat harapin sa mga hamon na ito? Nasabi ko na ang lahat. Si Tito Leon ay magpapaalam na, at magkikita tayo muli sa susunod. Paalam!